Cheryl, with me right now is Senator Erwin Tulfo, ang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at siyang itinalagang spokesperson ng new majority bloc. Sir, congratulations, is in order. Thank you, Mayan. Thank you. Okay. Sir, we know for a fact tomorrow dapat may Blue Ribbon Committee, may Blue Ribbon hearing tungkol sa flood control scandal under Senator Pia Cayetano and Senator Dante Marcoleta. Paano yun? Kayo na yung Blue Ribbon chairman? Kinancel na yon, Mayan, because ako na yung bagong Blue Ribbon ay tinalaga ng new majority, di ba? Kanina pa sinasabi, pinipilit nila na maghihiring pa sila. Paano maghihiring? Nakausap ko na po yung Blue Ribbon Secretariat, pinakancel ko na po yung hearing. Hindi po natin pinakancel dahil gusto natin i-cancel. Pinamove po natin from bukas po, Thursday, i-move po natin ng ilang araw to Monday. Kasi po, isa pa ho dyan, to inform all members. Sila nga po, wala pong invitation. Sila lang po ang maghihiring. We were invited as guests lamang. Ito ngayon, yung bagong Blue Ribbon, lahat po kami members na para wala na pong question. Lahat yan, sila Senator Pia, sila Senator Marcoleta, they can all attend. Even former Senate President, now Senator Cayetano, can attend also. Pagkatapos, lahat susundan lang po namin yung listahan na inimbitahan nila. Iimbitahan din ho namin. Anong problema doon? Wala po kaming tinatago. Iimbestigahan natin yung gusto nila mangyari. Mag-question po sila hanggang gusto nila. Walang problema, questionin po nila dahil member na po sila. Kaya lang po natin minove kasi to give time, bibigyan po natin ng notice lahat po ng members ng Senate ngayon, ng 20th Congress, to notice that they are now members of the Blue Ribbon Committee. And syempre, it will take time through communication. So they can attend your hearing, the new minority? Hindi lang attend. They can ask questions because they're also member of the new Blue Ribbon Committee. Linawin lang natin sa FB Live kayo ni Senator Alan Cayetano, meron daw mga efforts to block the truth. May ganun ba? Kaya nga sila ginawang member, paano to block the truth? Makapagtatanong po, Senator Cayetano, makapagtatanong po yung inyong mga kasamahan. Pati kayo po, kung gusto po ninyo mag-attend, I invite you, everybody po in full force. Sumama po kayong 10 sa Lunes, magtanong kayo hanggang gusto nyo po. Manawa kayo magtanong. Itanong nyo na lahat ng gusto nyo. Ngayon pa lang, ilista nyo rin mga katanungan nyo. I know Senator Marcoleta is gigil na gigil to ask questions. Then you can do that. Kaya nga po, lahat po kayo, iniimbitahan namin, lahat kayong miyembro ng minority, pwede na pong mag-attend, pwede dahil member po kayo. At dahil member kayo, makapagtatanong at makapagboto pa sila. What happens if ituloy nila yung hearing bukas ng Blue Ribbon? Paano yung mga guests papasukin niyo po ba? Binigyan na po notice, pinadalhan na po sila ng notice ngayon at kanina po paulit-ulit sinabi ko na po Lunes na. So yung kanilang bit-bit na invitation para papasukin po sila, may mga letters po sila. Sasabihin po ng ating osaan, ng ating security, cancel na po yan, bumalik na lang po kayo sa Monday kung hindi pa ninyo natatanggap yung bagong notice. So, hindi pa papasukin, sir? Hindi po papasukin dahil cancel na po yung invitation dahil yung bagong invitation is for Monday. Okay, let's go to leadership. Si Senator Alan Cayetano, is he still the Senate President? Kasi acting Senate President lang si Senator Win. Can you clarify, sir? No, he's no longer the Senate President dahil dineclare na po all seats vacant, the Senator Soto, because of the quorum. Meron po kaming quorum na 12 members at ang inelect po namin si Senator Sherwin Gatchalian as pro tempore. Hindi po kami makapag-elect ng Senate President, so vacant po siya ngayon dahil you really need 13. 12 lang po kami. Pero we can elect the pro temp, a majority floor leader, which we did, at saka lahat ng committee chairmanship pwede po dahil may quorum po kami. Before I turn you over to the studio, last on my part, sorpresa yung pagdating ni Senator Chis Escudero kanina. Pwede bang pakwento? Paano nangyari yun? Actually, kahapon pa po, magkaibigan po sila ni Senator Migs, sina Senator JV, Senator Raffy, magkababarkada pala po sila. They were convincing him. And we found out na hindi na po siya happy. Nung mag-boycott daw po, he's not happy. Pangalawang araw, kahapon nga po, he's not really happy. Na tinatanong na raw po siya ng mga friends niya, church niya, even family, Daddy, bakit hindi ka pumapasok? I mean, binabanatan na kayo ngayon. Wala raw siya maisagot.
Siguro talagang kaya nga kami nagpapasalamat din kay Senator Cheese na suddenly talagang sinunod niya yung tama, what is right. Kasi sabi nga niya, iba ka na kasi yung pinaglalaban nila. Number two, nakakahiya, yung sentiment niya, pareho sa sentiment ng solid Block 11, ngayon sa solid Block 12 na pareho namin na we have to work. We're being paid to work as senators, hindi yung being paid to protect someone, hindi rin siya disagreeable siya doon. Kaya pumayag siya. And then kanina, hindi pa sigurado. Hanggang sa, nung mag-caucus pa nga kami, hindi pa sigurado. Sabi ni Senator Mix, we still thinking, he's still thinking if he's coming. Kaya nga, we're just sitting there. We're hoping though, we're praying na sana suwipot siya. And we were so surprised na dumating nga po siya. Yes. Sir, I'll turn you over to the studio. Cheryl, you have questions for Senator Erwin? Senator Erwin, ang sabi po ay dalawa ang balak na lumipat sa bagong ngayong majority. So, konfirmado na po na isa nga si Senator Cheese. Mayroon pa nga po bang susunod kay Senator Cheese? Wala na po akong idea kung sino pa, pero may kinakausap po yung grupo namin na hikayatin na sana yung ipinaglalaban ng kabila very different. Yung pinaglalaban ng kabila more on para sa grupo nila, political party, mga personal interest. Yung grupo po namin is pinaglalaban po natin na magtrabaho tayo para sa mga kababayan po natin. So, I don't know, actually yung aming senior members po na majority ngayon is doing that. They're the ones who are working, talking to a few more of the minority. Ngayon, kung gusto nila lahat lumipat, why not, di ba? Because we need the numbers, actually. Game changer nga pong maituturing itong si Senator Cheese Escudero. At ngayon po, masasabi po ba natin na makakapagtrabaho na smoothly ang Senado? Makakapag-perform na po kayo? Definitely, we have the numbers. 10 sila. May sumama sa amin na wala namang solid 11 kami dati, Miss Cheryl. Ngayon nadagdag dahil yung paniniwala namin, yung prinsipyo, kahalintulad din ng prinsipyo ni Cheese na yung ipinaglalaban, gusto niya po magtrabaho para sa taong bayan. So I don't know, may gagalaw po. Sa kanila siguro po may madadagdag pa dahil what I heard lamang sa usapan po dati kanina ng Solid 11 bago dumating si Senator Cheese. Meron pang isa nagpapahayag but they did not mention kung sino yun. Parang nagdadalawang isip na rin na tama because of yung pressure from relatives, pressure from his church. So nag-iisip-isip din po. Senator, sa Facebook Live ni Senator Cayetano ay sinabi niyang illegal ang inyong kudeta. Wala raw kayong quorum kanina dahil dapat daw 13 ang senators na present para magka-quorum. Lumabag daw po kayo sa batas. Your reaction to that? Medyo kulang po sa review si Senator Cayetano dahil po doon sa Avelino Cuenca decision po ng Supreme Court in 1949. 12 po is quorum. And then naulit din po ito, may president na po nung si Senate President Drilon, ang Senate President noong 2015, ay may quorum din po sila, nag-quorum po sila na 12 lang po sila. Kasi ng mga oras na yun, 17 po sila, na yung 12 po pumasok, kaya nagka-quorum po sila during that time. Yun pong pagiging acting Senate President ni Senator Sherwin ay kung sakali man po na talagang wala nang isa pang lumipat, paano po yun? Talagang ang Senado po ay magpa-function na acting Senate President lang. Okay lang po ba yun? Of course. Kasi po we have the number, di po majority kami pag nagboto. Mas maganda nga ho yun, parang wala nang sat-sat, wala nang tse-tse-buretche, wala nang kukontra ho because alam naman ho, makikita naman ng mga tao na what we are doing, we're working for the people. Kailangan po natin magtrabaho na we really have to pass laws
Dahil marami na po nakabinbin at iniwan. For the past 3 weeks, wala po kaming ginawa, kundi pagdebatihan lang kung yung effective ba yung warrant of arrest ng ICC, pagdebatihan lang, kung nagkaroon ng putukan, yung mga pangsarili ba, yung panggrupo lang na interest. It's not the interest of the Filipinos. After what happened today, Senator Erwin, masasabi ba natin na humupa na ang krisis sa Senado or posible nandun yung posibilidad na mas tumindi pa yung banggaan ng dalawang grupo? Actually, Cheryl, nababasa ko lang naman na lagi si Senator Cayetano, wala namang comment yung mga kasamahan po niya yung ibang miyembro po ng new minority ngayon. Siya lang po yung salita ng salita. Kaya nga po kahapon, sinabi namin mag-resign ka na lang para makapag-elect na po kami ng bagong Senate President. Kung gusto niya po mag-vlog na mag-vlog, kaya nga I'm telling him na baka po pwede mas gusto niya maging vlogger na lang para masisikat pa ho siya. Meron naman pong may magawa siya. Hindi po yung comment siya ng comment doon sa kanyang Facebook. Senador po siya, dapat po siya pumasok sa Senado. Panghuli na lamang po, ano po ang inyong mensahe o maybe apela sa bagong minority? Ang apela ko po magtrabaho po tayo. We are ready to embrace you guys. Come to work pag nag-session po ulit tayo, which is July 6 sa impeachment date po. Punta po kayo dito. We're ready with open arms. We will accept you. As gusto nyo to remain as minority, that's fine. But just come back to work kasi pinapasweldohan ho kayo. Lahat po tayo pinapasweldohan ng tao. Di po ba kayo, nakakahiya po We are being paid every day. Kahit na pumasok tayo ka hindi, we get paid. Pare-pareho naman siguro sweldo natin at 10,000 pesos each. Pare-pareho tayo pinapasweldohan ng ating mga employers, which is the Filipino people. Pumasok po tayo, nakakahiya naman. Are we worth it? Are we worth 10,000 pesos a day? Tapos we just sit around? Kawawa naman po, pawis at dugo, galing po sa buwis nila, binibigay sa atin, tapos hindi tayo papasok. Nakakahiya naman po. Please come back to work, and we are ready. Let's work. Kung magmamatigas kayo, pwede ho kayong minority pa rin ho, okay ho yun. Magdiskurso tayo, maghapon, magdamag, kumontra kayo. Yun naman talaga ang Senate, di po ba? That's democracy. Pwede po tayo magdiskusyon dito sa Senado. Basta pumasok lang po kayo at makita ng taong bayan na gumagana ulit ang Senado, yung mga binoto nila ay pumapasok po, na wag masayang at hindi nasasayang ang kanilang boto. That's all, Sherry. Marami pong salamat sa inyong oras, Senator Erwin Tulfo at Mayan Los Baños.